Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos ng isang araw na galit ko kay Axel dahil sa ginawa niya, ngayon ay parang bula at bigla na lang nawala ang galit ko sa kanya. Hindi nga siguro pag mahal mo ang isang tao, hindi mo magagawang magalit sa kanya na matagal. At saka hindi din naman ako ang klase ng tao na nagkikimkim ng galit. Madali ako magpatawad, lalo na pag makita ko yung sinseridad sa taong humingi ng tawad sa akin. Well, hindi man humingi ng tawad sa akin si Axel, ay pinatawad ko na siya. Dahil alam kong kailanman, hindi niya ibababa ang kanyang pride para sa kapatawaran ko. Wala kaming imika ni Axel habang inihahanda ko ang kanyang agahan. Hindi ako galit sa kanya pero wala naman akong sasabihin. Nagpapasalamat na lang ako at hindi siya nagsasalita ng kung ano-ano na hindi naman nakakainsultong salita sa akin. Pagkatapos kong ihanda ang kanyang agahan, agad akong umalis at dumiretso sa aking kwarto. Binuksan ko ang aking laptop dahil wala na akong cellphone, kaya mas pinili ko na lang na sa laptop na makipag-chat sa aking mga kaibigan. Alfred, I have a birthday gift for you. You will receive this day. Sorry kung na-late ang dating ha. Talaga? Wow, thank you. Paano mo nalaman ang address ko? You told me one time. Sagot naman ni Alfred. Nag-isip naman ako. Nasabi ko ba kay Alfred ang address nitong penthouse ni Axel? Wala naman akong maalala. Pero hindi na ako nag-usisa pa. Baka nasabi ko nga kay Alfred at nakalimutan ko lang. Patuloy lang ang pag-chat namin ni Alfred. Kachat ko din naman ang iba kong kaibigan na sina Maureen at Gio at Kia. Napabuntong hininga ako habang ipinagpapatuloy ko ang pagbabasa ng mga chat ng mga kaibigan ko sa akin. Kung alam lang nila ang sitwasyon ko ngayon. Lumipas pa ang isang oras at napagpasyan kong lumabas na ng kwarto. Same as usual, hindi ko na naman naabutan si Axel. Siguro nakaalis na siya. Hindi ko na naabutan na makalat ang mesa. Milagro at naisipan magligpit ng aking asawa. Mas pinili ko na tinapay na lang ang kainin at nagtimpla din ako ng kape. Hindi ako sanay na kape lang ng mayayaman kaya bumili talaga ako ng sarili kong kape. Isang araw na naman ako na nasa loob ng bahay. Maliban sa wala akong ganang lumabas, iniiwasan ko na rin ito. Dahil mas lalong titindi ang hinala sa akin ni Axel na may kabit nga ako. Ano bang nangyayari sa buhay ko? I have a dream before. I married Axel. Dapat nasa Dubai na ako ngayon. Doing the things that I love the most. Dapat nasa one step na ako ngayon para tuparin ang aking pangarap na maging jewelry designer. But I am now stuck with my husband who didn't love me. A husband who abused me in all aspects. A husband who is a good provider, loaded with money, ang card na ibinibigay niya sa akin. What would I expect? Gold digger ang tingin niya sa akin. And he paid me for the times that he used my body for his pleasure and satisfaction. Good provider nga ang asawa ko, but he can't provide me the one that I needed the most. Mula sa kanya, his love and respect. Hanggang kailan ba ako ganito? I know hindi naman forever na mananatili ako sa poder ni Axel na asawa niya ako. Uuwi din si Wilma at magpapakasal silang dalawa. Pero hihintayin ko pa ba ang panahon na yan when I didn't know myself anymore? Nakakabaliw nga talaga ang pag-ibig, lalo na kung unrequited iyon. It can still do one the most valuable things for you, your worth. Loving Axel is hard. Loving him is painful. I found myself now
writing something on the piece of paper. I made a draft of our divorce. We married in the other country, so we can divorce our marriage. I don't know what is happening to me. Maybe I woke up the right side of the bed today. Then I realized that I want to pick up myself again and restore my lost dignity. I do these things the whole day. It's not easy to make a draft of divorce papers, especially when I was torn between my love for Axel and the love that I have for myself. Kinahapunan may dumating na delivery boy. Someone is sending me a bouquet of tulips and a small box. Alam kong si Alfred ang may gawa nito kasi siya lang naman ang nakakaalam na tulips ang paborito kong flower. Happy birthday! You are so beautiful just like these flowers that I gave you. Sorry that it's late. Hope to catch up. Basa ko sa card. Walang name ni Alfred, pero sigurado naman ako na sa kanya galing ito. Binuksan ko ang maliit na box at isang diamond necklace ang nakita ko. Natural na sa akin ang mahilig sa jewelry. Lalo pa at pangarap ko ang maging jewelry designer. Pero mukhang masyadong mahal naman itong regalo ni Alfred sa akin. Nakaharap ako sa aking laptop. Kausap ko ngayon si Alfred. Thank you so much, pero hindi ko matatanggap ito. Magtatampo talaga ako sa'yo. Just accept it, please. Matagal ko nang pinag-isipan ng regalo na yan. Okay. I love this. Natigil ako sa aking sasabihin na may biglang nag-glow sa aking laptop. Napaangat ang aking mukha at si Axel ang sumalubong sa aking paningin. Sobrang dilim na mukha niya. Nakadama agad ako ng takot sa kanya. Napatingin siya sa mga regalo ni Alfred sa akin na nakalagay sa center table. Wala naman sa plano ko na i-display ang regalo ni Alfred. Masyado pang maaga para sa regular na uwian ni Axel kaya hindi ko ine-expect at na maabutan niya ako sa ganitong tagpo. Kinuha niya ang mga regalo ni Alfred at galit siyang lumabas sa penthouse. Nakasunod lang ako sa kanya. Axel, anong gagawin mo dyan? Ibalik mo yan sa akin. Bigay yan sa akin ng kaibigan ko. Hindi niya ako pinakinggan. Hindi din siya nagsasalita. Axel, please. Ibalik mo yan sa akin, please. Halos nagmamakaawa na ako sa kanya. Tinawag niya ang isang janitor na kasalukuyan naglilinis sa pasilyo. Ano ang gagawin ko rito, sir? Tanong naman ng janitor nang ibinigay iyon ni Axel sa kanya. Ang bulaklak at ang box. Hinawakan ako ni Axel kaya hindi ko ito makuha. Nagpupumiglas ako pero napakalakas ni Axel. Throw that one. Diretsong sagot naman ni Axel. No! Tanggi kong nasabi. Nagulat na lang ako nang bigla akong isinakbit ni Axel sa kanyang balikat na para akong isang sakong bigas. Sa galit ko sa kanya binayo ko ang suntok ang likod niya. Wala akong pakialam kung magalit na naman siya sa akin at masuntok na naman niya ako. I hate you! I hate you! Sunod-sunod kong sambit. Ipinasok niya ako sa aking kwarto at wala ding sabi-sabi na iniwan ako pagkatapos niya akong ilapag sa kama. Iyak nang iyak ako. Ang mahal ng regalo ni Alfred sa akin, pero itinapon lang niya. Sana ipinabalik na lang niya iyon kay Alfred. Maya-maya lang bumukas uli ang pintuan at galit na pumasok si Axel. Anong ibig sabihin nito? Galit niyang tanong sabay abot sa akin ng isang papel. Inabot ko ito at tiningnan. Hindi pa ba obvious? This is a draft of our divorce papers. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Mangyayari din naman ang bagay na yan. Bakit pa natin patatagalin? Hinawakan niya ang aking panga at marahas niya akong inangat. At sino ka para magdesisyon kung kailan tayo maghihiwalay? I'm not over with you. Hindi pa kita masyadong napapagsawaan. Kaya mananatili ka muna sa akin hanggang sa mapagsawaan ko ang katawan mo. Marahas din niyang binatawan ang aking panga. Napaiyak ako sa sobrang sakit. Sa kanyang ginawa sa akin at sa kanyang mga salita. Handa na akong sumuko. Handa na akong magparaya
Siguro naman karapat-dapat din naman sa akin ang magsimula muli. Ibinigay ko naman halos lahat sa kanya. Pinagsisilbihan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pero kinamumuhian niya pa rin ako. Kaya ayaw niya akong pakawalan. Plano ko nang makipagdiborsyo kay Axel. Pero mula na nakita niya ang draft na ginawa ko, ikinulong pa niya ako sa loob ng penthouse. Pati ang mga bagay na pwede kong gamitin para makipag-communicate sa mga kakilala ko ay ipinagkakait niya sa akin. Hindi ko na alam kung ano pang klaseng pahirap at pasakit ang hindi pa niya nagagawa sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong mahalin siya. Gusto ko nang bumangon mula sa aking pagkakalugmok. Gusto kong maging masaya. Kahit mahal ko siya. Masaya naman ako nung hindi ko pa siya asawa. Kasi hindi naman ako umaasa na magiging kami. Naniniwala kasi ako na hindi lang isang tao ang pwedeng maging dahilan ng kasiyahan natin. Kung titingnan natin ang nasa paligid natin, maraming mga bagay na pwede tayong maging masaya. Hindi ang makasama siya. Kahit lihim ko siyang iniibig noon pa man. May sarili akong pangarap. May mga kaibigan ako. At blessed din ako sa buhay. And then he came to the pictures. And suddenly my life changed. Sino nagsasabi na kahit nasa impyerno ka, pagkasama mo ang taong mahal na mahal mo, ay para ka na ring nasa langit? Bakit sa akin hindi? Bakit sa akin impyerno pa rin? Na kahit mahal ko si Axel, isang demonyo pa rin ang tingin ko sa kanya. At ang iwanan siya ay isa pa rin sa pinakugusto kong gawin sa ngayon. Bakit ba kay tagal nagmulat ng aking mga mata? Kung ito pa lang sana ang nadarama ko nung una pa lang, hindi na sana niya nagawang dungisan ng sobra ang aking pagkatao. Nasa isang sulok ako ngayon, nakatingin sa aking asawa habang nakikipagsayaw sa iba't ibang babae na anak ng mga kasosyo ng kanilang negosyo. It's his mother's birthday. At isang magarbong party ang nangyayari. Puro galing sa mararangyang pamilya ang mga bisita. Mukhang ako lang yata ang hindi napabagay sa lugar na ito. Iyon ang nararamdaman ko. At iyon din ang ipinadarama sa akin ng ina ni Axel at ng aking asawa. I know that his mother didn't like me. Kaya nga sa kung kani-kaninong babae niya ipinapakilala ang kanyang anak. Siguro sa pag-asang mabagok ang ulo ng kanyang panganay na anak at iwanan ako. Kung alam lang niya na sinukuan ko na ang anak niya. Ang anak lang naman niya ang hindi pa nakontento sa pananakit sa akin. Si Axel naman, pinagbawalan akong makipagsalamuha sa mga bisita. Alam ko naman na ikinahihiya niya ako. Kaya nga sekreto lang niya akong asawa. Nasasaktan ba ako ngayon? Nakadama na ako ng paninibugho. Hindi naman maiwasan na makadama ako ng ganon. Mahal ko ang asawa ko. Na kahit galit ako sa kanya, mahal ko pa rin siya. Hindi ko rin naman mapigilan ang aking sarili na pangarapin na sana ako ang kasayaw niya at masaya kaming dalawa, na nakatingin sa akin habang sobrang nagniningning ang kanyang mga mata. Pero iwinaglit ko na ang pangarap na yun. Kasi hindi naman yun mangyayari at tapos na akong umasa. Natagpuan ko ang aking sarili na humakbang palabas ng venue. Kailangan kong lumanghap ng preskong hangin. Kasi naninikip ang aking dibdib. Tumayo ako malapit sa swimming pool. Walang katao-tao dito. Kaya malaya kong pinakakawalan ang kanina pang nagbabantang luha ko. Bakit pa napakalupit mo, Axel, sa akin? Hindi ko siya pinikot. Ayaw kong magpakasal. Ayaw na rin naman sanang mamilit pa ni Papa. Pero siya ang kusa nagsabi kay Papa na pakakasalan ako. Pero sekreto. At sa ibang bansa pa. Hindi ko maintindihan ang rason niya. Pero ngayon malinaw na sa akin. Gusto niya akong pagsawaan. Hindi siya nakokontento sa one night stand namin. Hindi mo ako hihiwalayan, ha, Danaya. You will stay with me.
Akin ka ngayon. Akin ka lang. Akin ka lang habang buhay. Bumabalik sa isip ko ang huling sinabi sa akin ni Axel bago niya ako ikinulong sa kanyang penthouse. Napakawalang hiya niya. Ayaw kong manatili sa kanyang tabi habang buhay. Ayaw kong habang buhay na titiisin ang kanyang kalupitan sa akin. Tatakas at tatakas din ako. Pupunta tayo sa birthday ni Mami. Kung pinaplano mo ang tumakas at iwan ako, huwag kang mag-abala. Dahil mahahanap din kita. Mahahanap kita. Kahit saan ka man magpunta, hinding-hindi mo ako mapagtataguan. Ang kanyang salita bago kami pumunta dito. Lumanghap ako ng hangin. Kinakalma ko ang naninikip kong dibdib. Pinunasan ko ang mga luha ko. Maya't maya lang naramdaman ko ang pagtayo ng kung sino sa aking tabi. Napatingin ako dito at si Simon ang nakita ko. Mula nang ikinasal kami ni Axel, ngayon ko palang siya nakita. Sa pagkakaalam ko, umalis siya sa mansyon nila at naging aloof na rin siya kahit sa kanyang pamilya. Nawala na ang masiyahin at mabait na si Nicolo mula nang may nangyaring aksidente sa kanya at nasunog ang kalahati ng mukha niya. Ngayon ang pumalit ay ang aloof at malungkutin na si Simon. Work classmate before at naging magkaibigan rin. Magkaedad kaming dalawa. Pangatlong anak siya, habang si Axel naman ay ang panganay. Sumunod naman si Gavin. Silang tatlo ay 1 taon lang ang agwat ng mga edad. Meron pa silang mga kapatid ang tinatawag na Delacuesta triplets. Sikat na sikat ang tatlo dahil maliban sa mga Delacuesta sila, sadyang irresistible ang kanilang kagupuhan. At meron silang bunsong babae na ngayon, kasalukuyang pang pinahahanap ng kanilang pamilya. Simon, sambit ko naman. It's okay. You can still call me Nicolo. Matipid akong ngumiti sa kanya. Hindi siya ngumiti ng tulad sa noon. Pero hindi ko naman naramdaman na iniisnab niya ako. Sadyang hindi siya marunong ngumiti. Namayani sa amin ang katahimikan hanggang sa nagsalita siya kalaunan. Sa tingin mo, if I continue pursuing you before, makikilala ko kaya si Celine? At maging ganito din kaya ang mangyari sa akin? Napatingin naman ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Niligawan nga niya ako noong high school. Pero tumigil din siya. Wala naman din sa plano ko na sagutin siya. Dahil si Axel ang gusto ko. At sekreto ko lang yun. Alam mo ba kung bakit tumigil ako sa panliligaw sa'yo? Tanong naman niya. You realized that you didn't like me? Sagot ko naman. Ito lang naman ang naisip kong dahilan. Pagak naman siyang tumawa. Believe me, Danaya, I really like you. Patay na patay nga ako sa'yo ng mga panahon na yon. But when my brother found out that I courting you, nagwala siya. Ayaw niyang ligawan kita. He's a lunatic, you know. At ang mga magulang namin, lagi siyang pinapaboran. Kaya ang gusto niya ang nasusunod. They forbid me to continue courting you. Napaawang naman ang labi ko sa sinabi ni Nicolo. Pero sandali lang dahil naisip ko na pwedeng dahilan. Nakuha ko na Nicolo. Talagang ayaw sa akin ni Axel kahit noon pa. Ayaw niya sa mga mahirap na tulad ko. Kaya nga kay dali lang niyang apakan ang aking pagkatao. Gusto na namang tumulo ng mga luha ko pero pinigilan ko lang. Nasa dugo namin mga Delacuesta ang pagiging possessive at territorial, Danaya. I hate my brothers. Kaya hindi ko siya ipagtatanggol sa'yo. But I want you to know that he's obsessed with you ever since. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pagsasama ninyo. But if you want to leave him, sabihin mo lang dahil itatakas kita. Nicolo, salamat. And do you think you can take away my wife from me? Natigil ako sa pagsasalita nang marinig ang boses ni Axel. Nanlilisik sa galit ang kanyang mga mata.
habang humahakbang siya papalapit sa amin ni Nicolo. Marahas niya akong hinila papalayo kay Nicolo. "Don't hurt your wife, Ashol." Galit naman na sabi ni Nicolo dito. "Mind your own business. Don't interfere mine." Hinarap ni Axel ang kapatid. "At sa palagay mo ba, mamahalin ka pa rin ng asawa mo dahil ganyan ka? Why don't you ask Danaya if she still want to stay with you?" Mapanuyang sagot naman ni Nicolo. Galit na galit naman si Axel. Kiniwalyuhan ni Axel ang kapatid. "You don't know anything. At wala kang pakialam kahit anong gawin ko sa kanya dahil asawa ko siya. Akin siya." "Please, Axel. Bitawan mo si Nicolo." Pigil ko naman kay Axel. Pag tuluyan sila mag-away, mas lalong magagalit sa akin ang mami nila. "Huwag kang makialam dito." Bulyaw naman ni Axel sa akin. Inalis ni Nicolo ang kamay ni Axel na nakahawak sa kanyang kuwilyuhan. Magkasing tangkad at magkasing laki ang dalawa, kaya madali lang nagawa ni Nicolo ito. "Yours?" Ngumisi naman si Nicolo. "Bakit hindi natin tanungin ang asawa mo kung gusto ba niyang manatili sa'yo habang buhay?" "Axel, Nicolo, please wag naman kayo mag-away." Pagmamakaawa ko sa dalawa. Sabay harang ng aking sarili sa gitna nila. "Buwisit!" Galit na sambit naman ni Axel. Hinila niya ako uli sabay kaladkad sa akin. Wala akong nagawa kundi ang sumama sa kanya. Lumingon ako kay Nicolo. "Tawagan mo lang ako, Danaya. Sabihin mo lang sa akin at ilalayo kita." Pahabol ni Nicolo sa akin. Dinala ako ni Axel sa isang kwarto. Nang nakapasok na kami, agad niya akong itinulak sa kama kaya napahiga ako. "Anong gagawin mo sa akin?" Agad na gumapang sa akin ang takot. "He will going to." Natulad ng lagi niyang ginagawa. Alam ko na ito. Ito na naman ang gagawin niya sa akin. Umusad ako pa itaas sa kama nang makita ko ang mabilis niyang hinubad ang suot niyang polo. "Nakapaglandian ka pa talaga sa kapatid ko? Hindi mo pa rin nakuha? No one can have you except me. Akin ka lang, Danaya." "No, please. Ayaw ko na. Ayaw ko na, Axel." Umiiyak kong sambit. Sabay pagmamakaawa ko sa kanya.